Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan. So, saving money is a habit. No? So, natatandaan nyo ba na marami din, no? Like yung brother ko, before IMG, spender siya. So, pagka mahilig kang gumastos, habit siya. Pero, ang kagandahan sa IMG, pag natuto ka mag-ipon, nagiging habit din siya. Ibig sabihin, hindi ka mapakali pag may sweldo ka tapos hindi ka nakapagtabi kahit 10%. No? So, pakichat natin habit. No? So, ang ganda, no? Kasi pagka nakasanayan natin gawin to, kahit na maliit na halaga yan, for example, nag-start ka ng 5% ng sweldo mo, and then, pwedeng mag-increase yan, no, to 10%, 20%. And ako, nung huli kong trabaho, nasa 40% yung naiipon ko. No? So, ganun ka-powerful yung disiplina. So, sabi nga ni T. Harv Eker, rich people manage their money well. Poor people mismanage their money well. Di ba? So, opposite. No? So, dalawa lang naman yan. Susundan mo ba yung successful, yung marunong sa finances niya, or yung baon sa utang, no? Or yung hirap sa pera. So, dalawa lang yan. May choice naman tayo. And of course, lagi natin titignan yung mga successful na, yung mga nagagawa na. So, ang ganda sa IMG kasi dito, mga kasama mo, mga saver, investor, and entrepreneur, no? So, wag ka nang lumabas sa community kasi kung nandito ka sa IMG, mahahawa ka in a positive way, 'di ba? Kaya nga we convert people from being spender to saver and into entrepreneur. So discipline means choosing short-term pain to reach long-term gains. Kasi iniisip natin kapag magba-budget tayo or kailangan wag muna nating bilhin yung isang bagay, no? Kagaya ngayon, bare months, ang dami nating gustong bilhin or nakikitang sale. So parang ayaw nating mag-sacrifice, ayaw nating i-delay yung sinasabi niyang gratification or sinasabi kasi natin deserve ko to talaga, na i-enjoy yung sinweldo ko, yung kinita ko, no? So pero ang pag-iipon kasi akala natin habang buhay ka magsa-sacrifice, pero mali eh. So, magse-save ka lang for example for the next 5 to 10 years, no? Kahit sa maliit na halaga, lumalaki siya. Kaysa yung wala kang sinave, puro enjoy, tapos after 5 to 10 years, baka mawalan ka ng trabaho or mas matanda ka na, syempre, mas marami ka na responsibility, may utang ka pa. So, parang mas mahirap na mag-ipon. So, meron tinatawag na financial calculator. So, pwede nyo rin i-download to, no? May app to sa cellphone na pwede nating i-download. So, sabi dito, kung may target ka na 1 million na fund, no? For example, pang education ng anak mo or ikaw mismo, no? Kahit papaano, pag nag-for good ka sa Pilipinas, kung OFW ka, may fund ka. So, after 20 years pala, mahihit natin tong 1 million, kailangan lang natin mag-ipon ng 33 pesos a day, no? Or 1,000 a month. Okay? And kung 3 million naman, syempre minsan, Miss Roan, parang after 20 years, maliit na yung 1 million. So, 3 million ang target mo after 20 years. Kailangan mo lang mag-ipon ng 100 pesos a day or 3,000 a month. Okay? So, again, mas malaki yung iniipon natin, mas malaki yung harvest natin. So, we have to understand how money works. Simply working hard is not enough. Kasi ako, no, naisip ko lang din na kahit na-promote ako, nung age 26 pa lang ako, na-promote na ako na manager. Sabi ko, title lang siya. Pero actually, yung sweldo ko, yung naiipon ko, hindi ganun kalaki yung tinataas niya. No? So, kaya sabi ko, kailangan talaga meron akong investment na or naiipon para bukod sa nagtatrabaho ka, ang level 2 kasi ng financial life natin, you and your money is working, no?
So sabay na yan, may kinikita ka mula sa trabaho mo or business mo, and at the same time may nagtatrabaho rin na pera para sa So mangyayari 'yun pag may investment tayo. So 'yan 'no, kailangan talaga nating mag-ipon 'no, kasi walang perfect situation para simulan 'to, wala ring perfect age, walang perfect income 'no, kasi sabi dito you could lose your job 'no. For example ako, tinitignan ko ngayon maraming business na nagsara. 'Pag pumunta ka rin sa mall 'di ba parang nakakalungkot kasi may mga nag-close na store or branch. So, tanungin mo yung sarili mo 'pag ikaw yung nawalan ng trabaho, makaka-survive ka ba for the next 5 to 10 years, 'di ba? So, buti na lang may ipon kami mag-asawa kaya, may peace of mind kami na 5 to 10 years maka-survive pa rin kami. 'No? You will start your own family. So kung single ka, minsan kasi hindi na tayo nag-iipon, kasi single ka naman, wala masyadong binabayaran, walang dependent, 'di ba? Pero siyempre darating yung time na magkakaanak, magkakaroon ka ng sariling pamilya. So 'pag nag-iipon ka na single ka, hindi ka na mahihirapan na mag-adjust kapag married ka na. So you may encounter emergency. Sa pamilya natin puwedeng may magkasakit or may maaksidente, 'di ba? Or ikaw mismo 'no, may mangyari sa'yo mangailangan ka ng, pera or magkasakit ka. So importante may ipon ka. Of course enrollment na ng mga anak mo, 'di ba? Kailangan din natin talaga ng, fund para dito lalo na pangkolehiyo niya. Kasi kami 'no, nag-aral kami lahat sa public school. So kahit public 'yan, ang laki pa rin ng binabayaran kasi nga yung pang-araw-araw na, pagkain mo or baon ng bata, 'di ba? So, of course may mga libro pa or kahit photocopy pa lang ang uso that time, 'di ba? So, may mga gastos pa rin. And 'yan 'no, you're 50 years old. Minsan 'di mo mamamalayan na nalaman mo na mag-ipon, nalaman mo na importanteng mag-invest, pero kung hindi mo siya i-a-apply minsan, naku 10 years ago ko pa pala alam 'yan or, sana pala nag-start ako nung 30 years old ako 'no. So, maraming humahabol na actually hindi nga sila 50, gusto nila mag-start 60 na sila, 70. So, siyempre sa mga insurance kahit na gusto nilang kumuha, malaki budget nila, hindi na rin sila puwede. So, emergency fund, paki-type nga natin emergency fund kasi minsan 'tong concept na 'to, napakasimpleng bagay pero hindi naa-apply ng karamihan 'no. Ito yung dapat meron kang 3 to 6 months na laman sa ATM mo 'no, para in case of emergency kagaya nito, lost of job, lagi tayong may nababalitaan 'no, na nawawalan ng trabaho ngayon 'no, kasi nga may mga nagsasarang company. So, puwede tayong mawalan ng trabaho lalo na may mga automation na, 'di ba? So, actually noong 2012 pa lang, kaya ako nag-target mag-business kasi ang handle kong sa accounting is automation. Ibig sabihin, ine-enhance namin yung system para matanggal yung mga contractual na nasa 20 that time sa accounting. So, para system na lang magtatrabaho, automated na. Wala na masyadong gastos yung company 'no. So, dati pa 'yan pero mas, popular lang ngayon because of the robot and, yung mga ChatGPT na nakikita natin. So, of course repair 'no, hindi natin alam may mga nasisira tayong gamit sa bahay or kailangan ipa-repair. So, kailangan natin talaga ng extra fund. Someone in the family gets sick, so yan yung magastos 'di ba? Like yung na-dengue yung anak ko nung 2019, umabot ng 21,000 yung gastos namin sa hospital, for 3 days lang yun tapos hindi komplikado yung, sitwasyon niya 'no. Mas mahal pa yun pagka nag-transfer pa ng dugo sa kanya or marami pang ginawa. Of course disaster 'no, may mga talagang nararanasan tayo na biglang umulan, bumaha, 'di ba? So importante talaga, naka-ready tayo sa mga ganitong sitwasyon. So sabi ni Robert Kiyosaki, "It's not how much money you make, but how much money you keep. And how hard
it works for you. Okay? So, napaka-simple lang nitong quote na to. Medyo mababaw yung pagkakaintindi ko before nito na hindi yan sa laki ng sweldo kundi dun sa natatabi mo, 'di ba? Pero tandaan nyo, like ako natalo pa rin ako before dahil mahilig nga ako mag-ipon pero nasa savings account lang siya. So ilang years siyang nandun, hindi na-grow kasi meron pang kasunod, no? Dapat yung natatabi mo, mapapalago mo para it's working for you, money working for you. So yun nga yung maganda sa IMG, natututunan natin paano mag-invest, paano mag-business, kasi dito talaga lalago yung pera natin. Ayan, so ang karamihan, tumaas ang income, tumataas din ang gastos. Tama ba? No? Kasi ano no? Marami ba tayong nakikilalang ganun or kahit mismo tayo, no? Tumaas naman yung income mo for the past 5 years or 10 years pero parang hindi ka pa rin nakakaipon kasi tumaas din pala yung lifestyle, no? So the price of success must be paid in full and in advance. So yan yung sabi ni Brian Tracy, isa sa mga pinapakinggan ko noong 2012, no. I-follow niyo siya tapos yung The Luck Factor, sobrang kumpleto niyang talk niya na yan, audio talk, no, The Luck Factor. Again, ayaw kasi nating may gagawin tayo no. Tignan mo, no, kapag gusto natin may makukuha tayo, ang bilis nating mag-reply, di ba? Like, oy, may gift ako sa'yo, ang bilis mo mag-reply. Pero pag sinabing, oh, gusto mong kumita ng extra, ito yung gagawin mo, wala ka ng reply kasi may gagawin ka di ba? So, ito yung wala sa atin, kulang sa atin yung action talaga. So, why do we need to save and make our money grow? Kasi, ayan, no, may mga goal tayo, no? And yun nga, si Brian Tracy, nung pinakinggan ko siya noong 2012, pagkalista mo ng mga goal mo, i-check mo doon, halimbawa 5 yun, ano yung pag ginawa mo yun, ano yung priority mo sa 5 na yun, pag ginawa mo yung isa na yun, may effect siya sa ibang goal mo. So for example, ako that time, gusto kong kumita ng 100,000 a month. Pero, nung nilista ko yung mga goal ko, paano ko ba mahihit yun? Siyempre, dapat gawin mo yung business. Mag-business ka kasi hindi mo yan kayang gawin sa pagiging empleyado. So, nag-focus ako sa cash flow. Pinataas ko yung cash flow ko hanggang sa mahit ko yun, no? And then, pagka okay yung cash flow mo, like yun, goal ko din na magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, makapag-invest, no, para sa retirement. So lahat 'yun, nadagdagan mo yung alkansya mo kasi okay yung cash flow mo. Paki-type nga cash flow. Kaya kung marami ka pang goal na hindi natutupad, kailangan mag-focus ka sa cash flow. And for me, no, business is the best way to increase your cash flow. To build wealth, of course, and to have retirement fund. Yan, marami tayo talaga mga pangarap. Kaya lang, bakit konti lang yung mayaman? Kasi konti lang yung may gustong gawin. Konti lang yung may ginagawa. So make sure hindi ikaw yun. So sa investing, ito yung maganda kasi it helps you grow your money, it can have greater return, and has potential to earn strong rates. So ang ganda sa IMG kasi nandito na yung solusyon sa ating financial challenges, no? Like may sinasabi na financial solution, no? Nandito na yung mga yung platform, yung access natin sa mga financial products pagka natuto tayo sa workshop, and may business solution. Pag kulang yung kaya mong itabi, meron kang business na pwedeng gawin. So total financial solution na siya. So eto, no, yung difference makikita natin, just 3,000 a month or 36,000 per year. Sa 5 years na yan, nakaipon ka ng 180,000. And kung i-compare natin sa savings account, dahil 1% or less lang yung kinita niya, 183,000. Sa time deposit naman, 4%, 194,000. And kung naka-invest sa 10%,
'di ba, 219,000. So sa loob lang 'to ng 5 years 'no, ang difference kung nag-ipon ka lang sa bank or nag-invest ka, 36,000, 'di ba, ang laking difference. Lalo na kung mas mahaba yung time na meron ka 'no, kasi nagko-compound yung investment natin. And actually kung titignan natin 'to, malaki 'tong 36,000 per year. Pero kung iche-check niyo 'yan, ₱100 per day lang 'yan, which is 3,000 per month, 'di ba? So, eto, savings pa lang 'yan, hindi pa tumubo. 'Pag tumubo pa 'yan, mas malaki pa yung pera mo, 'di ba? So, investing is designed for long-term growth. Usually kasi 'di ba, yung iba nasanay tayo sa mga sugal, kaya gusto natin instant or paluwagan. Parang nag-aantay lang tayo ng maximum 1 year, 'di ba? Sa co-op, nasalihan ko rin kasi yung co-op sa company, eh. So, bago mo pa ma-receive yung fund mo, iniisip mo na kung paano mo siya gagastusin, 'di ba? So, mali yung mindset natin kasi dapat talaga laging long term. Ang mga mayayaman, long term mag-isip, 'no? 'Yun yung difference sa mahirap, middle class, lagi lang short term, 'di ba? So, 'pag nag-iinvest tayo, kailangan long term kasi money takes time to grow. Okay? So, para siyang tinanim natin na punong mangga, hindi yan basta mamumunga, 'di ba? So, eto 'no, makikita natin dito, 1,000 per month 'no, kung naka-invest sa 12% per year ang interest. In 20 years may 1,000,000 ka na, 'di ba? So, lahat ng, estudyante turuan natin kasi kahit 1,000 per month lang pagka-graduate nila, sa first job nila, itabi nila, may 1,000,000 sila after 20 years, 'di ba? Eh, paano kung 2,000 per month? In 15 years may 1,000,000 na. And kung mas malaki, 6,000 per month, 10 years lang nag-ipon, 1,400,000. Kung gusto natin na mas mabilis 'no, sinasabi lang dito, kung gusto mo mas mabilis ka makaipon ng 1,000,000, lakihan mo yung ipon mo, lakihan mo yung investment mo. Like eto, 15,000 per month, in 5 years, 1,200,000. So, may mga nakikinig ditong OFW, kung target mo mag for good 'no, wag mo nang antayin yung 10 years, 15 years kasi nasa IMG ka na, eh. So, in 5 years pa lang or less, puwede nga yan 1 year to 3 years, eh. Kung kumikita ka na extra 15,000 per month, nase-save mo yan, nai-invest mo yan, in 5 years may 1,200,000 ka na, 'di ba? So, minsan iniisip natin na mahirap mag-ipon, pero kung iche-check mo talaga yung ₱100 per day o 3,000 per month mo, kukunin mo lang talaga dun sa pinagkakagastusan mo na hindi naman importante, 'no? So, yun nga yung sinasabing mag-sacrifice ka muna. Kasi nung nalaman ko 'to na kailangan kong mag-save, dati nagde-dessert ako ng everyday yan sa lunch sa office. So, mula nung nalaman ko 'to, hindi ko siya inalis totally, pero puwedeng gawin mo lang siya na twice a week, 'no, hindi everyday. So, nakaka-save ka pa rin. So, 'yan, soft drinks totally tanggalin na talaga natin 'yan kasi, of course bad sa health natin, hindi pa tayo makakaipon, 'di ba? So, gano'n din yung cigarettes 'no, and yun nga sabi ko sa tatay ko kung yung 20-20 mo pala sa lotto sinave mo 'yan 'no, kaysa tinaya mo araw-araw. Naging 1,000,000 na yung pera mo, 'di ba? So, kasi sa lotto hindi tayo sure na mananalo tayo, eh, kasi ano yung chance na manalo tayo. Kailangan tamaan ka ng kidlat, 'no? Yun yung chance natin na manalo sa lotto ng 2 beses sa posisyon mo, 'di ba? So, ang liit ng chance. And of course, junk foods, 'di ba? Ito guilty ako dito kasi talagang parang ito yung pang-way natin na minsan para ma-relax tayo, 'di ba? Iba-iba tayo ng ano, eh, ng reward sa sarili natin. Yung iba coffee, yung iba ice cream, 'di ba? Yung iba milk tea, 'di ba? So yun, for me 'no, hindi kailangan tanggalin lahat. I mean kung parang ano 'yan, nag nag-addict kang mag-ano, magsigarilyo. So, hindi mo siya totally siyempre matanggal kasi addict ka na. So, babawasan mo na lang muna, 'no, yung consumption mo and then hanggang sa mawala siya.
So, yun yung tinatawag na gradual. So, 4 steps sa tamang pag-budget. Paki-type nga, budget. Ayan. So, minsan kasi, gusto natin ng 1 million, 3 million, pero yung simple or basic na dapat natin gawin, ini-skip natin, no? Or hindi natin ginagawa. So, una, ilista mo yung estimated expense mo. Like ako, natatandaan ko nung nag-start akong mag-commit sa sarili ko na 2,000 per month, kailangan ipunin ko to. Noong 2008 yun, no? So, dahil hindi ko pa afford yung mga malalaking shampoo, syempre mga sachet-sachet lang yung binibili ko. So, ini-estimate ko yan sa isang week, magkano per sachet yung gastos ko, ganyan. Tapos, of course, sa pagkain natin sa office, tina-times ko rin yun sa number of days kung ilang days ako pumapasok sa 1 month, di ba? Tapos, yan, no, ililista natin yung actual expense para ma-compare natin. Like, ang budget mo for food, halimbawa, 10,000 per month, no? Budget mo sa food. Pero yung actual mo naging 12,000. So, alam mo na nag-overspend ka ng 2,000. No? Dito yun, mako-compare mo. Tapos, syempre, next time, mas magiging careful ka na. No? Para, gusto mo kasi may matira ka eh. So, like nun, no, 2,000 yung target ko. Eh, kung magsha-shampoo ako araw-araw, eh talagang hindi siya kakayanin na makasave ako ng 2,000. Kaya I think in-skip ko yung yung may mga in-skip akong araw na hindi ko talaga kailangan mag-shampoo, 'di ba? Kasi sobrang kapal talaga ng buhok ko. So, dalawa kasi yan eh, may shampoo tsaka conditioner. Alam niyo naman mga babae, ang daming ginagamit, 'di ba? So, ang solusyon is either bawasan mo expense mo or pataasin mo income mo. So, naintindihan ko ngayon sobrang taas talaga ng bilihin. So, minsan talaga hindi naman yung gastador talaga tayo, disiplinado naman talaga tayo, kaya lang sobrang liit lang ng income natin. So, ang maganda sa IMG, meron tayong pwedeng gawing backup career. So, dapat gawa natin ng paraan yung income natin. Pwede naman nating mapataas, no? Like, recently may in-upload ako. So, sabi ko, dun sa total na kinita mo, nakasave ka ba ng 10%? So, syempre may mga nagreklamo, no? Paano daw sila makaka-save? Eh, ganito lang naman ang income nila. So, lagi naman may paraan. So, sa lahat ng problema, may solusyon. So, pagka problema mo, maliit income mo, edi mag-extra income ka, di ba? So, yun yung maganda. Dahil lagi namang may solusyon. Ang problema, ayaw natin mag-adjust. No, like ako talagang kahit may full-time job ako, secure naman, manager naman ako, sinabay ko yung part-time business ko or part-time career ko para mabigyan ko na ng oras, mabuild ko na yung business habang bata pa. Okay? So, pag gusto natin makaipon, again, reduce your expense, bawasan mo gastos mo, pili ka, no? Increase your income, taasan mo income mo. Ako, pareho ko itong ginawa. Dinisiplina ko sarili ko. At the same time, mas nag-focus din naman ako dito. No? So, increase your income. So, again, di habang buhay, bata ka, may kontrata at maganda ang career mo. No? May nag-email nga sa akin, nawalan daw siya ng trabaho. So, laging ganun, no, na may nakakausap ako na ganun nga, gusto sana mag-ipon kaya nawalan ng trabaho. So, ganun lang. Pag okay yung career natin, minsan nakakalimutan kasi natin magtabi, tumataas yung lifestyle natin. So, samantalahin natin na habang may trabaho tayo, makakapag-ipon tayo. Okay? So, decide to save while you are working. And go to the second stage. Ito nga yung sinasabi ko na hindi pwedeng puro man at work ka. Ibig sabihin, nagre-rely ka sa active income mo. Na pag nawalan ka ng trabaho, wala ka ng income. So, yan, tanungin natin yung sarili natin, ilan source yung income natin. Kasi kung isa lang, eh talagang mahirap. No? Lalo na meron, napag-usapan natin last week, may permanente tayong expense. So, dapat yung income natin sumasabay. So, go to the second stage, which is man and money at work.
So, ang kagandahan 'pag may savings ka, nag-i-invest ka, hindi lang ikaw yung nagtatrabaho. Like, ako 'no, kung kumikita ako ngayon sa business, tapos meron din akong mga investment, like yung isa ko kumita na 27,000. So, malaking bagay 'yun na may kasama na akong magtrabaho yung investment ko. So, sabi ni Robert Kiyosaki, the main reason people struggle financially is because they spent years in school but learned nothing about money. The result is people learn to work for money but never learn how to make money work for them. So, may mga stages kasi yung money, no? So, una, make money. Doon tayo nag-stop. Basta alam lang natin kumikita tayo, 'di ba? So, na-train yata tayo sa school na gano'n, na pagka-graduate mo, okay ka na. May trabaho ka na, basta may trabaho ka na, may income ka na, 'no? So, nag-stop tayo do'n, nakalimutan natin yung second stage, 'no, which is save money. So, 'pag wala kang naiipon, wala kang money na mag-go-grow para sa'yo, 'di ba, or magtatrabaho para sa'yo. Pagka 3,000 per month, ito lang yung tinignan ko dati, 'no. Dati wala naman akong passive income, pero, eto 'no, nakatingin lang ako sa computation. 3,000 per month for 20 years, after 20 years magiging 3 million siya kung naka-invest siya, 'no. And then yun lang yung tinitignan ko, 'no, yung sa 3 million, kung kumikita yan ng 10%, halimbawa 'no, 10% after 20 years, halimbawa nag-start ako 28 years old. Pagkaedad ko ng 48 plus 20 years, meron na akong 3 million. So, pag edad ko ng 48, hindi na ako nagwo-worry kung kailangan bang employed pa rin ako or kailangan may trabaho pa rin ako. Hindi ka na nagwo-worry na gano'n na, "Naku, baka mawalan ako ng trabaho," kasi meron ka ng pera na nagtatrabaho para sa'yo. Ito yung passive income na which is kahit 10% lang ng fund mo, 300,000 per year yon or 25,000 per month, 'no? So, this is money working for you, 'di ba? So, eto lang yung tinignan ko dati noong 2012 na, kailangan may passive income ako kasi hindi ko kaya magtrabaho habang buhay. So, do you have enough money coming in? Eto, natutunan ko rin 'to sa isang libro, 'no. Tignan natin 'no, dalawa yang column na yan. I-audit natin yung finances natin kasi eto yung mga pumapasok na pera sa'yo, 'di ba? So, yun yung mga income mo. Do you know where your money is going? Eto naman yung palabas, 'di ba? So, parang si Sir Noel, tinatanong tayo 'pag ba meron tayong savings account, passbook, ano yung mas marami, yung pumapasok o lumalabas? So, usually sinasabi, "Ang daming withdrawal, ang daming lumalabas na pera, konti lang yung pumapasok or deposit." So, ito yan sample 'no, who I'm paying, 'di ba, and who's paying me. 'Di ba? So, ito yung mahirap, hindi kasi natin nare-realize 'to, eh. Ang tinitignan lang natin, every month meron akong sure na 25,000 per month, which is halimbawa ito yung salary mo, 'di ba? Hindi natin nakita 'tong ang dami pala nating binabayaran, tapos isa lang yung source of income natin. So 'yan, you have to pay your landlord, halimbawa na lang 'no, nagre-rent ka 6,000. 'Yan si PLDT, Meralco, tapos transportation mo, meron ka pang cellphone load, naggo-grocery ka pa. Siyempre nagro-restaurant kayo ng pamilya mo, meron ka pang mga add to cart, 'di ba? Tapos nagsho-shopping ka pa. So, eto 'yan 'no, titignan natin ano yung mga lumalabas, 'di ba? Tapos yung sweldo mo. So, ibig sabihin 'pag mas malaki yung binabayaran mo, ang dami mong binabayaran, wala ka talagang maiipon, 'di ba? So, ang goal natin siyempre kahit papaano makaipon talaga tayo. So, ang gagawin natin, tataasan natin dapat 'tong income. So, yun yung dahilan kaya, kahit wala akong alam sa business, even my parents, wala rin akong kamag-anak na, mahilig magnegosyo. Ang alam ko lang marami akong kamag-anak na OFW, 'no. So, ayan ako yung,
medyo weird sa aming family. Yung talagang nakita ko yung ano, siguro kakabasa ko ng libro ni Robert Kiyosaki, yun kakapakinig ko kila Brian Tracy. Lahat sila sinasabi business, eh. So, dapat gagawin ko yun kasi yun yung natutunan ko, eh. So, i-apply ko rin. So, yan 'no, ginawa ko yung business kahit part-time noong 2012. So, ito kasi yung naranasan ko na for 7.5 years nagtrabaho ako and cycle lang talaga siya 'no, na trabaho tapos sweldo, tapos gagastos, tapos inaantok ka pa kailangan mo uling magtrabaho. Kasi medyo malayo yung office ko 'no, Caloocan to Makati. So, 'pag nagko-commute ka medyo struggle 'yan. Ah, Hindi pa sulit yung tulog mo, kailangan mo na naman gumising tapos gabi ka na makakauwi, 'no. So, ang nakita ko diyan 'pag nagkaanak ako parang ayoko nung gano'ng sitwasyon na halos 'di ko na nakikita yung anak ko, 'di ba? So, 'yan 'yun, parang inisip ko lang yung, 5 to 10 years from now, parang 'yun lang yung tinignan ko, eh, na ayoko nung gano'n pa rin yung sitwasyon ko, 'di ba? So 'yan, ang dami nating why, ang dami nating pangarap. No, education fund for your kids, travel fund. Alam niyo ang sarap talaga mag-travel 'no. Dati kasi okey lang naman sa'kin na, local lang. I mean masaya na ako makapunta sa Cebu, 'di ba? First travel ko kasi Cebu tapos international Hong Kong. So masaya na ako na sa Cebu local lang, dito lang sa mga probinsya. Pero nung nakapag-travel na ako abroad, dun ko nakita na hindi lang talaga siya gusto mo lang ng leisure or mag-relax, marami kang matututunan sa culture ng iba't ibang bansa, 'no? And of course, 'yan, health fund, fund for house and lot, and then of course, mas maganda may car para convenient, hindi siya kaartehan lang kundi iba talaga yung difference na nagko-commute ka sa meron kang private car. And then retirement fund, of course, lahat tayo magre-retire. So ang dami nating, goal and 'yan, paano ba natin 'to kukunin? Ako, kaya naka-focus ako sa cash flow sa business kasi ito yung nakatulong sa akin para ma-build ko 'tong mga fund na 'to. Kasi sabi ni Sir Noel, in life you always have a choice, but if you can fund your choice, ayan, you have no choice. Para siyang tongue twister pero sabi ko, oo nga 'no, totoo pala siya 'no na, oo nga may choice naman talaga tayo kaya lang pagka wala kang fund for halimbawa house and lot, 'di ka makapag-purchase. Alam niyo sa marketplace punta lang kayo ang daming naka-sale na house and lot, eh. Bagsak presyo. Ang problema wala tayong pondo, wala tayong pambili, hindi tayo maka-shopping, tama ba? 'Di ba? So, pagka gusto mong umalis, 'di ba? Gusto mong mag-relax, gusto mong mag-travel, hindi mo rin siya magawa kasi wala kang fund, 'di ba? Kasi 'pag mag-travel ka sa abroad, hindi puwedeng 20,000 lang pera mo kung gusto mong mag-enjoy. Talagang ticket pa lang 10,000 per head na 'yan, eh. 'Di ba? Eh, kung isasama mo pa yung asawa mo, ticket pa lang ubos na yung 20,000 mo, 'di ba? So, kailangan malaki yung fund mo, hindi puwedeng for the sake of picture lang. Kailangan talaga i-enjoy mo yung activity mo. Kasi na-experience ko dati yung gusto mo mag-enjoy pero yung mga kasama mo medyo limited yung fund. So, parang hindi mo na-enjoy yung activity sa place, 'di ba? So, hindi kagaya ngayon na kumikita kami sa business ng husband ko, 'pag may gusto kaming gawin or activity, bili lang talaga ng ticket para ma-avail 'yun, 'di ba? So again, kailangan pa rin natin ng fund, 'di ba? Ayan, so every time na nate-tempt tayo sa 10-10, 11-11, 12-12 sale, ayan, so titignan pa rin natin yung mga goal natin kasi ito distraction lang talaga yung mga 'yan. Magagawa mo naman 'yan actually, eh, kung talagang may pera ka na, 'no? Kung may passive income ka na. Madali na lang 'yan, eh. So eto din 'no, 12 hours ang nawawala sa'kin kada araw. Kaya sinikap ko talagang ma-transition 'no, from being an employee to employer kasi
Ang hirap na mamasukan araw-araw eh. Hindi lang siya 8 hours, di ba? Computein nyo, ilang oras nawawala sa inyo. Kasi ako, 2 hours ang biyahe ko papunta ng office at pauwi din 2 hours kasi nag-LRT ako. So, mahirap talaga mag-commute. Kaya sinasama ko yan. Ako, ang laki nang nawawala sa akin pagka pumapasok ako araw-araw. So, yung oras natin, binibenta natin kapag tayo ay namamasukan or employed. Binenta natin sa ibang tao. Okay? So, gusto mo bang mabago din ang sitwasyon mo? So, you have to maximize your spare time. So, may solusyon naman. Kasi ginawa ko din naman siya before eh. Nangarap lang din naman ako na makaalis na sa 8 to 5 job ko. So, kung kilala nyo si Jim Rohn, nakikinig din ako na audio talk niya. So, sabi niya, kailangan lang excited ka dun sa spare time mo. Kung hindi ka excited dun sa 8 to 5 mo na trabaho, kailangan dun sa 5 p.m. onwards, may gawin ka for yourself. Kasi yung 8 to 5 mo, para yun sa boss mo eh, para yun sa employer mo, sa company mo, sila yung mayaman. So, payamanin mo yung sarili mo sa 5 p.m. onwards. Nandyan kasi yung fortune na sinasabi niya. No? So, yan, you have to maximize your spare time. Pakitype nga, spare time. So, yan, si Jim Rohn, favorite ko din talaga to. If you don't like how things are, change it kasi you're not a tree. So sabi ko, oo nga no, talaga naman tong si Jim Rohn. Talagang pag napakinggan mo siya, talagang hindi ka tatamarin. Kasi tama naman no, hindi ka tree na pag doon ka tumubo, doon ka lang. Tapos di ka na makagalaw. So yun lang, mareremind ka pag nakakita ka ng tree, ay hindi naman pala ako tree, kailangan talaga may gawin ako kasi I can change my situation. First, you have to change your mindset, you have to change yung habit mo. Diba? So time management is life management. Time management is self-discipline in action. So if you want to save money, use your time wisely. So, pag sinabi nating ipon, minsan iniisip lang natin computation, magkano matitipid ko, iset aside ko na tong 20% ng kinikita ko. So, hindi din. Sa time management mo din. Ibig sabihin, like ako, okay, may titipirin ako, disiplinado ako, pero mas nakakaipon ako pag dinisiplina ko yung sarili ko sa time ko. Ibig sabihin, yun nga, ginagamit ko siya sa negosyo. Yung time ko, pag pinunta ko sa negosyo, ibig sabihin, mas kikita ako, mas okay yung cash flow ko, mas marami ako masasave. Okay? So, paano natin may increase yung income natin? Of course, we can work from home. Ang dami naman nating options, no? Dati, kinonsider ko din yung maging freelancer. Diba, usong-uso dati yung mga virtual assistant. Minsan, sa bahay ka lang magtatrabaho, tapos may 3 kang boss sa abroad. Mga ganun, kasi accountant ako eh. So, buti na lang, komplikado yung mga system, kaya parang tinamad akong aralin. So, teki-teki din po, teka-teka din po ako, no? Ibig sabihin parang tamad na tamad din akong mga pag-aralin yung mga ganyang system. So, pwede rin mag-online business. Yung iba, di ba, sa mga Lazada, Shopee, nagbebenta. Yan, yung mga buy and sell. So, marami tayong pwedeng gawin. Pero for me, the best is IMG talaga. Kasi pwede mong gawing online. Tsaka kahit nasa abroad ka province, pwede siyang part-time. No? So, yan. Yung ginawa ko sa spare time ko, nag-focus ako sa business. Of course, aaralin mo yung marketing kasi ako accounting. So, wala rin akong background sa sales and marketing. And then, of course, yung sa product, titignan mo rin. So, yan. Dati, ito lang. Pag may spare time ako, movie, pero usually Korean novela talaga, no, or games. Yan yung ginagawa ko. So, pinalitan ko lang yung ginagawa. So, ganun lang. Ano yung mga ginagawa mo ngayon na papalitan mo ng mas magandang habit? So, important factor para maging better person ka, sino ang mentor mo? Yan. So, pag gusto daw nating mapabilis yung journey natin, na mas ma-achieve natin agad yung goal natin, kailangan may mentor tayo. Kasi ituturo sa'yo ng mentor mo ang shortcut, hindi na niya ituturo yung mga mali niya. So, yun yung maganda sa IMG. May system na tayo
may trial and error na silang ginawa before dinaanan, susundin na lang natin. And ituturo niya sa'yo yung best strategy, 'di ba? So yun yung maganda pag may mentor tayo kasi like before kami nag-fail kami sa business namin yung traditional kasi wala kaming mentor, wala kaming system, trial and error lahat, so gastos lahat. So ito, may system na, meron ng product, meron ng portal, 'di ba? May marketing tool na ikaw na lang, papatakbuhin mo na lang siya. So ito yung mga mentor natin, no? Parang how can you fail kapag ito yung mga mentor mo? Si Dr. Jose Enrique de las Peñas, si Sir Joen, si Engineer Noel Arandilla, and si Engineer Bart Borja. O di ba mga professional talaga yan. At hindi lang sila theories eh. Titignan mo kasi pag may mentor ka, kung puro theories ba siya or nagawa na niya. 'Di ba? So, iba pagka nagawa na eh. 'Di ba? Ituturo sa'yo yung application. So, 3 resources na magpapayaman sa'yo kasi inisip natin puro pera lang eh. Ay naku, wala akong pera. Hindi ko yata kaya yung ginagawa mo. Parang feeling natin limitado na tayo. Pero actually, may mga resources tayo na hindi lang talaga natin na ma-maximize, which is yung knowledge natin, di ba? So, pwede naman tayo mag-aral kasi nasa information age na tayo. Yan yung natutunan ko kay Brian Tracy before na titignan mo lang kung ano yung mga information na available eh. Pag willing kang aralin, may edge ka na sa iba. 'Di ba? Tapos yung time. Lahat tayo may time eh. 24 hours eh, mayaman, mahirap. So, bakit mayaman yung iba? Kasi mas na-maximize nila yung time nila. Mas good steward sila ng time nila. 'Di ba? So, ba't mahirap yung iba? Kasi puro entertainment. 'Di ba? So, trabaho ka lang ng trabaho, lagi ka lang busy. Hindi mo iniisip ang kayang pagbabago. Sorry. Trabaho ka lang ng trabaho, lagi ka lang busy. So, hindi mo iniisip ano kayang pagbabago ang kailangan kong gawin para mag-improve ang sitwasyon. So, yan yung yung sobrang pagod na pagod ako that time. So, wag niyo i-ignore yung mga ganong moment na parang naawang-awa ka sa sarili mo na papasok ka sa trabaho mo or pagkagaling mo sa trabaho mo, pagod na pagod ka tapos magko-commute ka pa, 'di ba? So naawa ko sa sarili ko nung nung time na nasa LRT ako kasi kulang sa tulog, tapos pagod na pagod, tapos yun nga sabi ko, ano bang kailangan kong gawin talaga para hindi ako ma-stuck sa ganitong sitwasyon. So yan, so kailangan lang talaga, ito yung ginagawa ng mga mayayaman, gumagamit sila ng leverage. So, i-comment nyo nga, leverage. So, leverage sa time, sa money, and sa effort. So, ang maganda sa IMG, may teamwork na. So, ibig sabihin, merong time ng ibang trainer na pwede mong gamitin eh. 'Di ba? Merong video na yung iba sinasabi, Miss Roan, yung video mo, pinanood ko sa iba, nakaka-close naman. So, may leverage ka sa time kasi gumamit ka ng automation. Money, hindi na ikaw mag-build from the scratch ng business, 'di ba? Kasi meron ng nag-invest para sa atin eh. Sasakay na lang tayo sa platform. And of course, effort. Imagine nyo yung hirap ng big three natin to build the IMG, 'di ba? So, effort. Sila na nag-trial and error. Hindi na natin dadaanan yun eh. Yung simplified na lang. So, ito yung nasa libro natin. Money Talk, Strategies of the Wealthy. Lang natin, no? I-check natin sarili natin kung nasang side tayo ng perspective and kung nasa tamang side na tayo, i-share natin sa iba kasi ang dami natin kailangan i-educate dahil mali pa yung paniniwala nila. So, una, most people spend money and save what is left. Tama ba? Ang daming gustong gumastos. Actually, hindi na tayo kailangan turuang gumastos. Marunong na tayong gumastos at expert na tayo dito. So, wealthy people save money and spend what is left. Ito yung kailangan. Gawing priority yung pagsisave. So, most people consider healthcare and insurance as an expense. 'Di ba? Gastos lang. Pero wealthy people consider healthcare and insurance as an investment.
So, tandaan nyo, lahat ng mayayaman, meron niyang investment sa insurance at may healthcare yan. Kasi malaking tipid talaga pag may healthcare ka. So, most people work hard for money. So, ito lang din ako before. Trabaho lang talaga ako ng trabaho. At pagiging employee of the year lang ang gusto ko. 'Di ba? Kasi yun naman ang naiisip mo lang pagka empleyado ka, ma-promote ka, tumaas sweldo mo. So, wealthy people let money work for them. So, ito pala yung natutunan natin sa IMG na tinuturuan tayo na mag-ipon para meron ding perang magtatrabaho para sa atin. So the difference between the wealthy and the most people is the way they think about planning their future. Yan. So again, mindset. Gayahin lang natin yung mindset ng mga mayayaman. Kung mahilig sila sa meeting, dapat mahilig din tayo sa meeting. Kung nagbe-business sila, mag-business din tayo. Kung nag-i-invest sila, mag-invest din tayo. Kung nagpaplano sila, magplano rin tayo. Diba? So, pagdating sa healthcare, of course, ito yung recommended natin na savings, yung Kaiser. Kasi, usually naman talaga, pagka nag-retire tayo, ito yung nire-ready tayo ni IMG eh. 'Di ba? Ito yung no more healthcare coverage. Which is, may mga ganyan talaga na nagko-comment sa YouTube ko na gusto na nila mag-avail kaya lang 66 na, 70 plus na. So talagang kahit gusto ko hindi talaga sila pwede, 'di ba? So retirement years, yan yung importanteng may savings din tayo. Kasi yan, no, isa sa mga investment natin, healthcare, kasi retiree healthcare cost more than you think. 'Di ba nga bata tayo nagkakasakit, yung iba nga 30 pa lang namamatay na, 'di ba? So, isa sa mga mahal na gastos natin pag tumanda tayo, pag nag-retire is healthcare. So, yun yung maganda sa IMG, may Kaiser tayo, no, na 3-in-1. So, ito rin yung sinimulan ko noong 2012, may healthcare, insurance, and investment. So, walang tapon yung pera mo kasi pagka hindi ka nagkakasakit, naka-invest lang yung pera mo. Ayan. So again, sinosolve niya, no? Ang ganda sa IMG, nire-ready tayo sa 2 ifs ng buhay natin. What if I die too soon? 'Di ba? Meron tong life insurance na marireceive ng family natin. What if I live too long naman, ang haba ng buhay ko? Meron ka namang investment at healthcare, 'di ba? So again, napakaganda mag-invest kasi sa 3,000 per month na savings mo, after 10 years, no, may 690,000 ka na. After 15 years, 1.5 na yan. And after 20 years, 3 million. 'Di ba? So, gawin natin siyang consistent kasi marami naman talaga nagsisave kaya lang yung tumutuloy na consistent, yun yung challenge eh. So, dapat i-challenge mo yung sarili mo na para ma-hit mo tong 3 million, ituloy-tuloy mo talaga tong 3,000 per month. Actually, ang 3,000 sa simula mabigat, lalo na kung breadwinner ka, nagtatrabaho ka sa Pilipinas lang, maliit sweldo mo. Pero pag nag-business ka, maliit lang tong 3,000 per month. 'Di ba? And last slide, no? Ngayon, season ng bonus, 13th month, kailangan talaga bumawi tayo. Kasi minsan talagang may mga emergency sa bahay. Hindi tayo nakakapag-ipon. May mga months na hindi tayo nakakapag-ipon. Ako kasi nung nagtrabaho ako, ngayong ano pa lang, bago pa lang mag-bare months, or September, ganyan, pinaplano ko na yung 13th month ko na hindi ko siya gagalawin. Kasi doon lang ako nakakabawi per year na may malaki ako may ipon. Kaya, 'di ba, parang isipin mo, 1 year ka nagtrabaho tapos wala ka man lang naiipon. So kung 20,000 per year yung bonus mo, 12% per year ang kinikita ng pera mo. So after 10 years, 393,000 yan. After 15 years, 835,000. And after 20 years, 1.6 million. 'Di ba? So, ito yun, kailangan huwag kang papayag na dumaan lang yung 13th month mo kasi every year yan binibigay. So, diyan ka makakabawi sa savings mo. Kung medyo maliit yung naipon mo ng per month, dito ka babawi.